Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, for today's video is, ang topic natin is regarding na naman sa mga kababayan natin na gustong lumipat dito sa Poland. So ito guys, bigyan ko lang kayo ng advice bago kayo pumunta dito sa Poland. So kung kayo may plano kayong pumunta dito at yung mga nagpaplano pumunta dito, dapat i-considerate nyo or dapat bigyan nyo ng pansin yung mga visa nyo. So ito ang magandang diskarte paglilipat dito sa Poland. Kung kayo may plano na talaga kayo mag-run away kung saan man kayong part ng Europe na gusto nyo pumunta dito sa Poland, ang dapat yung gawin guys, dapat bago pa lang yung yung mga visa nyo is makapunta na kayo dito sa Poland para sigurado yung chance nyo na makapag-process kayo ng TRC. Huwag nyo nang hintayin na 6 months tsaka lang kayo aalis. Alanganin na yun. So, yung ibang kababayan natin sabi, 3 to 6 months daw ang stay nila kung saan bansa man sila ng part ng Europe pupunta. Pero ang gusto nilang talagang puntahan is Poland. So, for example, yung isang subscriber natin, sabi daw ng nila, ng agency nila, 3 to 6 months daw silang katrabaho sa Slovakia. So alanganin na yon. So huwag kayong papayag ng 6 months, 3 months lang okay na yon. Huwag na kayong pumayag kung ganun lang din naman pala ang plano nila na ililipat din pala kayo ng Poland, which is yun naman talaga yung usapan nyo. Para malaki pa yung allowance ng mga visa nyo. Kasi kung magkaka-TRC man kayo sa Slovakia, hindi naman yun kasi dito. Kumbaga hindi siya in-acknowledge. Mas okay na visa ang hawak nyo pag lumipat kayo dito para in case na hindi nyo magustuhan or hindi kayo komportable dito sa Poland, makakabalik kayo ng Slovakia. Ganun ang gawin nyo. Hindi yung aabutan na kayo ng expire dito tapos hindi nyo pala bet or hindi pala kayo kontento dito, gusto nyo palang umalis ng Poland, hindi na kayo makakalabas kapag expired na visa nyo. So much better naglaan kayo ng enough time para sa visa nyo. Pag pumunta nyo dito, kung magustuhan nyo man o hindi, marami kayong option. Or kung ang main goal nyo is makapag-process kayo talaga ng TRC, dapat 3 months lang yung gugulin nyo kung saan part man kayo ng Europe pupunta, which is dito rin naman kayo didiretso sa Poland. Ganun ang gawin nyo guys, para safe na safe din kayo. Kasi kung 6 months tapos 1 year lang yung yung visa nyo, adi 4 months na lang matitira. So pasok pa rin naman, pero much better yung malaki-laki yung allowance ng visa nyo. Mas okay yon kaysa na pupunta kayo dito na TRC yung hawak nyo, which is expired na yung visa nyo. Mas alanganin din kasi yun Mas okay na visa, mas malaki yung yung chance nyo doon, or hindi kayo maggagahol kapag process ng TRC. Ganun ang gawin nyo dito guys. Meron naman kasi mga kababayan nga natin na TRC nga ang hawak nila papunta dito, gaya ng ibang nagpunta dito na galing ng Hungary, TRC ang hawak nila, which is ang TRC kasi risky. Yung TRC kasi nila sa Hungary, yung iba kasi employer nila, within 2 weeks kinakancel na employer nila yon. So alanganin, tapos delikado na. Syempre kapag nakancel na yung nila, yung TRC nila sa sa Hungary, wala na silang hawak na legal papers. Kaya much better na na para dun sa mga bago, agapan nyo yung mga visa nyo. Mas okay yon. Hindi ko naman din discourage yung mga mga TRC holder, which is binibigyan ko lang kayo ng advice. Kasi ang diskarte naman sa TRC holder na galing ng mga Hungary, dapat may contact person na kayo na provide ng working permit nyo bago kayo pumunta dito, para on the spot pagdating nyo dito makapag-process kayo agad sa mga lawyer. Private lawyer ang sinasuggest ko, wag agency, kasi ang agency napakabagal niyan. Kapag private lawyer kasi basta binayaran mo yan, gagalaw na yan. Tapos magpunta kayo sa private lawyer, ibigay nyo si working permit, tapos yung SUS nyo at saka yung tax data nyo, to follow na lang yun. At least maumpisahan ng mga private lawyer nyo yung mga paperworks, kasi marami din yan kasi nung ako nagpa-lawyer, talagang nahawakan ko yung dokumento ko na galing ng agency, which is galing ng agency yung process ng TRC ko, kaya alam ko na maraming paperworks ang mga lawyer. So ganun ang gawin nyo kapag kayo pupunta dito sa Poland.
So, ang dami talagang gustong pumunta dito sa Poland kasi nga, maganda na pasahod dito. Tapos maganda pa yung ano nila, yung mga benepisyo kapag TRC holder ka. Pero may mga agency talaga na pasaway na hindi sumusunod sa mga ganyang benepisyo kasi nga inuutakan nila yung mga empleyado nila. Kaya para dun sa mga kababayan natin na nagtatanong ko anong mai-recommend ko na agency dito, honestly, yung agency dito sa Poland walang perfecto. Kahit anong sabihin mo na nagpa-process ng ano yan, ng TRC, pero mababa ang sahod. May ganun kasi, madalang kasi yung balance. Kaya hindi ako makapag-suggest ng agency. Much better na humanap kayo ng mga contact nyo dito, kayo mismo yung umalam. So yung mga ibinibigay ko ng mga vacant job, kayo na kasi nakikipag-usap doon, hindi na ako. Tapos yung mga groups yan, yung mga nagpo-post doon, dyan, tumingin kayo dyan, maraming ano dyan, maraming job vacant yan, pinopost lang nila sa mga group yan. Sa mga agency kasi hindi sila masyadong responsive kasi nga ang bilis kumuha ng tao dito sa Poland kasi ang ano dito, ang mga empleyado dito at saka mga applicant, come and goes lang, as in. Kumbaga, hindi takot ang mga agency na mawalan sila ng tao kasi nga marami din mag-a-apply sa kanila. Ganun kasi dito sa Poland. So kaya ang ano ba, agawan din o hindi man agawan, paunahan. Kasi marami naman din trabaho dito. Yun nga lang din talaga, kapag yun sa bakante, talagang first come first serve, ganun ang sistema. Kung sino unang kumontak sa nag-post ng job vacant or sa agency, siyang mag-hire. Ganun ang sistema dito. Pero yung para doon naman sa mga kababayan natin na pumunta dito na walang trabaho or maghahanap pa lang, pwede naman yun. Umupa ka na lang sa mga mumurahing hostel. So yung sinasuggest kong ano na bed spacer, wala na kasi si ate. So si ate kasi yung nasa Warsaw na sinasuggest ko sa mga kababayan natin na makituloy sila doon na bed spacer. Si ate kasi pumanaw na nung 23 yata or 24, pumanaw si ate nang biglaan kasing high blood ko. So hindi ko alam kung sino na nagmamanage dun sa bed spacer niya. Kaya much better humanap na lang kayo sa mga booking.com na mga hostel na mura. Marami naman sa Warsaw kung kayo pupunta dito nang walang contact. Tsaka huwag kayong matakot ng walang contact, as long na may dala kayong pera. Madali kayong makakahanap ng trabaho. Tapos mag-message lang kayo kung saan kayo pwedeng makapaghanap ng mga vacant job. Bibigay ko sa inyo yung mga group at saka yung contact ng mga agency. Sa mga agency, yung mga WhatsApp na binibigay ko, minsan kasi talaga busy rin sila kaya hindi sila nakapag-response agad. Kumbaga, hintayin nyo lang sila mag-reply or habang naghihintay kayo, maghanap din kayo ng iba. Actually, sa mga group chat na ibinigay ko, sa group chat, sa mga page na binigay ko, marami naman vacant job na nagpo-post doon, mga kababayan natin. So, kung kayo pupunta dito, kahit medyo kababaan yung sahod, i-grab nyo muna yung opportunity na yung pansamantala habang nagsisimula ba kayo dito. Ganun muna ang gawin nyo. Tapos kung alanganin na yung mga TRC nyo or visa nyo, i-grab nyo yun yung opportunity na kahit kababaan yung sahod basta nagpo-provide ng working permit para makapag-umpisa kayo ng TRC process. Ganun ang gawin nyo. At ang pinaka-importante kasi dito sa Poland is TRC ngayon. Kapag may TRC ka na, tsaka ka na maghanap ng magandang opportunity. Tiisan talaga. Kasi marami tayong kababayan na ang sinasabi nila na, ma'am, ayoko na dito sa agency ko, gusto ko na lumipat. Pero yung TRC niya is naka-process. Kaya ang suggest ko, tiisin mo na lang hanggang makakuha ka ng TRC. Kasi pag tinransfer mo ng alanganin yung TRC process mo, mag-back to zero ka. So sayang naman. Especially yung mga yellow card pa lang. Dapat kahit man lang naka-biometric ka, yan, magandang i-transfer yan. Kung naka-biometric ka na. Pero kung yellow card, wala pa yan na uumpisahan. Kumbaga, as in, pinaka-umpisa ka pa lang. Kung biometric ka na, ita-transfer lang yan. Tapos yung transfer time na lang hihintayin mo with decision na yun. Ganun ang gagawin in case na lawyer ang magka-process sa'yo. So, yun lang guys. Kung may mga question pa kayo, mag-message lang kayo sa akin or mag-comment lang kayo. Tumalsik yung laway ko. So, yun. So, yung baby ko. So, yun guys. Bye. Bye everyone. Have a nice day. Bye, bye, bye.